Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, Biblia. So mag-usapan po natin ay tungkol po sa dalawang pananampalataya. So tanong po natin paksa, compatible ba ang Islam at Kakristyanuhan? So gaya din po sa lahat ng mga reliyon sa mundo, may malaking pagkakaiba po ang biblikal na kakristyanuhan sa Islam. Kung examinin po natin ang malapitan ng dalawang pananampalataya, makita po natin na hindi magkatugma ang mga paniniwala nila. Sinabi po ni Muhammad na infallible o walang pagkakamali. Ang mga kapahayagan na binigay daw sa kanya ng Diyos. Kung ganun po ginagawa po niyang pamantayan ng Quran, kung saan po lahat ng ibang kasulatan ay dapat subukin. Kaya lang, wala pong anumang inaangkin po nila na kapahayagan maliban na sinusuportahan po ito ng mga ebidensya. Nakakalula po ang ebidensya para sa inspirasyon at pagiging reliable po ng Biblia hinggil po sa kasaysayan po ng mga tao. Samantalang kulang ang Quran sa ebidensya patungkol po sa kawalan po nito ng mali. Sinabi po ni Muhammad na mali ang paglalarawan kay Kristo ng Ebanghelyo at sa kanya daw hinihayag ng Diyos ang tamang pananaw. Kaya ang pininiwalaan tuloy ng mga Muslim ang sinasabi ng Quran tungkol sa buhay ng Panginoong Yesus. Imbes ng salaysay po na makita po natin sa New Testament o Bagong Tipan. Hindi pareho po ang Jesus na pinapahayag ng Quran sa Jesus po na pinapakita po sa atin ng Ebanghelyo. Hindi po pwede maging totoo pareho ang dalawang magkaibang salaysay. Tama po? Hindi po pwede pagsabayin ang katuruan ng Kakristyanuhan at ng Islam. Magkaaway po ang Quran at Biblia patungkol po sa karakter at kalikasan po ni Jesucristo. Sa Surah po 11:22, sabi, English po ating salin, Jesus Christ, the Son of Mary, was no more than an apostle of God. Sabi ng Quran na propeta para sa bansang Israel lang, si Jesus. Malayo po ito sa sinasabi ng Biblia. Sa 1:1, nalagay ko po dyan sa screen ng verse, ng Panginoong Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa 1:14, ang Panginoong Jesus po kapahayagan ng Diyos Ama. At sa Mateo 16:16, ang nakalagay po diyan, yung pong sinabi po ni Apostol Pedro, kung sinabi niya, yung declaration na tungkol sa Panginoon, sabi po dito, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, anak siya ng Diyos. So, sa Hebreo 1:3, kasahin din po natin, ang nakasulat po dito, noong una, nangusap ang Diyos sa mga pinuno natin sa iba't ibang panahon at paraan na magitan ng mga propeta, ngunit itong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. Sa magitan niya, nalikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niya magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makita ang kanindigan o nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa magitan ng kapangyarihan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos na tayong lumisin sa ating mga kasalanan, upo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos dun sa langit. So makita pa natin nasa kanya ang kanindigan.
ng Diyos Ama. So sabi ng Quran tungkol sa pagkamatay o sa kamatayan ni Kristo, ang sabi, they neither killed nor crucified him. It had only the appearance of it. So mukha lang daw pong pinatay ang Panginoong Jesus, pero hindi daw po siya talagang pinatay. Ito. So, maliwanag po sa Bagong Tipan ang paraan ng pagkamatay po ni Jesus. Dito po sa Lucas 23:33, kinikwento po ng Panginoon yung namanlapit na po siyang mamatay. At doon po sa Lucas, basahin po natin 23, talatang 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. So, maliwanag po na namatay po siya. Tinuturo po ng Biblia na si Jesus po pinanganak na isang birhen na si Maria. Ang Diyos po ay nagkatawang tao. So, dito po sa Lucas 1:10 at 11, diyan po yung kinakausap po ng anghel si Maria na siya po ay magdadalang tao. Sa talata 35, ang sabi naman po niya, wagahan ko po sa inyo ng word for word. Okay, sabi nito, sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na spirito, liliniman ka ng kapangyarihan ng kastaas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. So, yun po nangyari, tungkol sa virgin birth. Hindi naniniwala po ang Muslim sa katuruan ng Biblia sa pagkasilang kay Jesus ng isang birhen. Ang turo po nila mahimala ang pagkasilang sa Kanya. Naniniwala po sila na nilikha mula sa lupa si Adan at nilikha naman ng Diyos si Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria. So, nilikha po siya, yun ang paniniwala po nila. Sabi nila, hindi Diyos ang Panginoong Jesus at hindi po siya anak ng Diyos. Ang mahimalang paglilihi po kay Jesus ay hindi po pareho ng pagsilang ng isang birhen. Okay. So, tinuturo din po ng Islam ang kaligtasan ng mga tao sa magitan po ng mga gawa. So, dito po sa Sura 13, 102 hanggang 104 po. Sa English ko po babasahin, they whose balances shall be heavy. Yung balances po yung timbangan po. They whose balances shall be heavy shall be blessed. But they whose balances shall be light, they shall lose their soul, abiding in hell forever. So, kung ang timbangan po naging mas mabigat ang mabubuting gawa, mapupunta po sa paraiso ng isang Muslim. Pero kung hindi naman po, tatapon po siya sa impyerno. Yan ang sabi doon. So, ang kaligtasan po ay dahil po sa biyaya ng Diyos sa magitan po ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Yung po makita po natin sa Efeso 2:8. So, sabi po dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naitas kayo nang sumampalataya kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Okay. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa. Nakalagay sa verse 9, para lang may pagmalaki ang sinuman. So, kaligtasan hindi nakasalalay sa mabuting gawa po natin. Hindi po dahil sa biyaya o grasya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Sa Titus o sa Tito 3:5, nakabukas po tayo doon para makita natin kung yung talaga nakalagay.
Huwag po tayo magpaloko sa tao. Titus 3:5 sabi dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa magitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Yun. So, dahil daw sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa magitan ng banal na Espiritu. So, gawa po ng Diyos ang kaligtasan. Ang kailangan po natin manampalataya para po makagawa ang banal na Espiritu sa buhay natin. Hugasan tayo, linisin sa lahat po ng kasalanan po natin. Malaki pong problema, kaya hindi natin pwedeng tanggapin ang testimonya po ni Muhammad dahil namitaw po siya makalipas ang 600 taon nang mangyari po ang Kalbaryo o yung pagkapako natin Panginoon Jesus sa Kalbaryo. Napakarami pong saksi at patotoo sa buhay at ministeryo po ni Jesucristo sa Bagong Tipan. So, sa Juan 6, siya. Buksan po natin yun. Ating mga Biblia. Ito po nakasaan. Sumagot si Jesus, ito ang pinagpagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin, nasugo niya. Yun. So, yun po lang ang pinapagawa pala sa atin. Manampalataya tayo sa Panginoong Jesus, nasugo ng Diyos Ama. Okay. So, napakalinaw po, no? So, kanino po tayo maniniwala ngayon? Doon lang po sa talagang mensahe na galing sa Diyos. Tama po? So, sa marami ko na pong nagawang mga video dito, napakita po sa inyo maraming kontradisyon at pagkakamali o kamalian sa Quran. Tama po? So, isang libro lang po ang wala po tayong makita ang pagkakamali at yan po ang banal na kasulatan. Mula po Genesis hanggang Revelation. Okay. So, ang tanging daan po patungo sa paraiso kung gusto natin makarating doon ay hindi po ang mabubuti natin gawa, kundi ang pananampalataya natin kay Jesucristo. Dahil siya po ang nagbayad ng kasalanan po natin sa krus ng Kalbaryo, hindi po natin kaya iligtas sa sarili natin. Wala tayong pwedeng gawin para maligtas tayo sa kasamaan po natin. No? So, kailanman hindi po magiging mas matimbang ang mabuting gawa po natin dahil po sabi ng Biblia, ating mabuting gawa ay parang maruming basahan lang sa Diyos. Ang kailangan po ng bawat isang nilalang na tao sa mundo ay makilala po ang tagapagligtas, tanggapin siya, at pagarihin po siya sa ating buhay para po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? So, yun po ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos na palagi ko na pong minabahagi dito. Wala na po ibang paraan. Kasi kung pwede po natin iligtas ang sarili natin, hindi na sana bumaba sa lupa ang Panginoon Jesus. Tama po. Kaya naman pa pala natin ligtas ang sarili natin sa magitan ng mabuting gawa natin. Pero siya lang po ang tanging pag-asa po natin. Wala na po ba? Para tayo maligtas. Kaya magsisi na po tayo, tanggapin na po natin na tayo po yung makasalanan. Kailangan po natin si Jesus sa ating buhay. Para linisin niya po tayo ng kanyang banal na dugo at tumigil sa krus ng Kalbaryo. At siya po ang ating gawing Panginoon. Ibig sabihin, ibig na tayo ang nasusunod, siya na po. Magmula po ngayon hanggang sa muli pong pagdating po niya. Ano? So, i-invite ko po kayong lahat na manalangin. Muslim man kayo, ano man ang relihiyon po ninyo, ang kailangan po natin, hindi panibagong relihiyon.
nasasalihan, kundi tamang relasyon sa Diyos sa magitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na nagbigay po sa akin ng kaunawaan po sa kaligtasan, na hindi ko po pala po kayang ligtas sa sarili ko na aking mga mabuting gawa. Dahil kung magagawa ko po yun, hindi na po sana kinailangan na pumarito sa lupa para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil wala na po kami bang pag-asa para maligtas, kaya nagkatawang tao po kayo, Panginoong Jesus. Naging tao kayo, Panginoon, pinanganak kayo ng isang birhen para pwede kayong mamatay alang-alang sa amin, Panginoon, ng mga kasalanan. Kaya, Panginoon, patawad ko sa lahat ng aking mga karamihan, kaliguan at kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Panginoon sa Kristo, kayo na po maghari sa aking buhay. Pumasok po kayo, kayo na po ang kumontrol, Panginoon. Magpatakbo na aking buhay. Simula sa araw na yun, araw na ito, Panginoon. Ako po'y susunod sa inyo. Mabuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa muli niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po na ako ng Espiritu upang maintindihan ko po inyong salita at may sa pamuhay ko po sa araw-araw. Thank you, Lord God, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan ngayon ng aking kaluluwa, Panginoon, at sa buhay na walang hanggan, na tinatanggap ko rin po sa inyo dahil ako po'y sumasampalataya na sa inyong bugtong anak ni Jesus. Salamat o Diyos sa lahat po ng ginawa ninyo para sa akin, na hindi ko po kayang gawin para sa sarili ko, kundi pinamalas niyo po ang pag-ibig niyo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat o Diyos sa lahat po ng ginawa po ninyo. Ito aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, nalangin ko niya, congratulations po. Napatawad ng po lahat ng kasalanan niyo. Pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, kakilala, na Kristiyano na kayo ngayon at papunta na kayo sa langit. At sa mga po para lumago kayo, maghanap po kayo ng church na kung saan mong salita ng Diyos sa pinapangaral, hindi doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan o filosofiya ng mundo, kundi ang salita ng Diyos puro, walang dagdag ko ng bawas, wala Genesis and Revelation. At ang mga tao po'y malayang magbukas ng Bible, hindi binabawalan ng kanilang mga ministro. At sa muna po maghanap po tayo ng church kung saan ang mga tao po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Naroon po ang Espiritu ng Diyos para tulungan sila sa pagsamba at baguhin ang buhay ng batang ng pataya. At maghanap kayo ng church po kung saan ang pangalan po yung Kristo lang tinataas. Hindi pangalan ng founder, ginagawang kapantay ng anak ng Diyos. Hindi po pangalan ng santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng religion. Kundi pangalan pa ni Kristo lamang dahil siya lang po ang makakapag-alis ng lahat ng kasalanan po natin at makapagdala sa atin sa langit. At huwag niyo po nga kalimutan na magbasa ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo pa yung Kristo at makipag-usap din kayo sa Diyos. Manalangin kayo na galing sa puso. Hindi na lang po kailangan ng rebulto, imahin, ng prayer book, hindi na kailangan ng magmemorya ng dasal, dahil ang Diyos po natin ay buhay. At sumasagot, dumilinig na panalangin. So kung kayo pinapagpala na ating programa ngayon, pamalitan niyo po sa lahat na may sagot ang Diyos sa mga tanong niyo po nila. At kung may mga dagdag kayong tanong, feedback, suggestion, prayer request, sulit niyo lang po isa sa baba o kaya mag-email po kayo sa akin. Ano po? Para kung gusto niyo mong basahin ko rin po dito, pwede ko rin pong gawin. At kung kayo naman po hinihingi po ng Diyos na tumulong sa ministry na to, para patuloy po tayong makapagpahayag ng Ebanghelyo, makapagdala po ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon, welcome po niyong tulong na panalangin at tulong financial. So, ihulog niyo lang po dyan sa bank account ko po na personal, dati pong payroll account ko. Pero ngayon po ay full-time ko na pong ginagawa ito. Ang mag-deliver po ng salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoong Kristo.
Hanggang susunod po ng pakikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo, nating mahal na Panginoon.